Welcome. To our live stream broadcasting network, only here on Spin Media News, Cavite Region. 4E brings you positive news only here on Spin Media News. Welcome. To our live stream broadcasting network, only here on Spin Media News, Cavite Region. 4E brings you positive news only here on Spin Media News. Good morning Pilipinas! Kamusta na po kayo mga kababayan namin mga kababayan ko na ngayon lang nakapanood sa ating tawag nito, live stream. Okay, good morning. At pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon, no? At kamusta po kayo mga kababayan natin, no? Kayo ba ngayon ay maganda ang umaga nyo? At maganda ba ang inyong gising ngayong umaga? Kamusta na po kayo? Ayan, ako po pala ang inyong lingkod, Roy Habagat, na naghahatid sa inyo ng positibong balita. Dito lang po yan sa ating Spin Media News, Dasmariñas, Cavite City. Kamusta po kayo mga kababayan? Narito na naman uli ang inyong kinaabangang programa, ang Devotion Pilipinas. Nawa po ay magkakadaong palad tayo ngayon sa Impapawid. Paano kaya mangyari yun? Okay, good morning po sa inyo lahat dyan, ng mga taga-subaybay ng Devotion Pilipinas. Ayan, kamusta naman po ang inyong mga nakalipas na mga araw? Simula po nung dumating yung ating tawag dito, Valentine's Day. Ayun, ang hirap pong ang hirap ibanggitin, no? Oo. Kamusta po kayo? At kayo ba ay nasiyahan ba kayo? Napagod ba kayo? O paano bang nangyayari? At sa mga pagkakataon na kayo ay nandun sa isang bakasyon, no? Sarap nun, walang pasok, di ba? Walang pasok yung araw na yon. At ngayon lang po tayo muli nakapag live sapagkat nagkaroon ng problema ang ating laptop, no? Iba talaga pagka yung laptop medyo luma na. Kaya magkakaroon po tayo ng adjustment dahil dati araw-araw po ako live pero ngayon parang mabawasan, no?
sa biyaya ng Panginoon, tayo po ay sa himpapawid ng salita ng Diyos. Okay, kung sino man po sa atin ngayon na nakapanood ng ating live stream o ng ating live broadcast dito sa ating Spin Media, mayroon po tayong mga announcement na kailangan nyong malaman. Yung ating live po na everyday ay ito po ay magkaroon po ng changes. Hindi na po siya everyday kasi gawa nga po nitong nagka-problema ang ating laptop. At minsan ay mayroon din akong mga nilalakad, no? At hindi tayo makapag live stream. Sa mga umaabang po ng programang Devotion Pilipinas, ay patuloy nyo po panalangin na magkaroon na po tayo ng sarili nating pwesto at magkaroon tayo ng maayos na lugar para po sa ating studio ng Devotion Pilipinas. Ayan po, tayo ay magpapatuloy muli po. Sa inyo po dyan ay mga good morning po sa inyo dyan lahat. Lahat po ng mga nanonood sa atin at nakikinig ng ating programang Devotion Pilipinas. At patuloy po tayo at bago po tayo mag-devotion ay magkaroon muna tayo ng isang tawag dito. Magkaroon muna tayo ng isang magandang magpapakilala muna tayo, no? Sandali, no? Ayan, para tayo, mamaya hindi na tayo magpakilala kasi. Ayan. Okay? Magpakilala muna tayo. Ano ba nangyari? Sandali lang, ha? Sandali lang po. Dahil lang po, ha? Dahil lang po. Okay, so mamaya na po tayo magpakilala. Dahil po nagkaroon din po ng hindi maganda yung ano niya. Try natin dito sa may kabila, no? Try lang natin dito, ha? Ayan, dito tayo magpapakilala sa kabila, no? Wait lang po tayo. Wait lang po tayo, ha? Ayan. Founded in 2017 with a vision to help secure the country against threats that undermine freedom and the foundation of democracy in our country, as well as strengthen the globally recognized character of Filipinos. Respect, patriotism, community, or Bayanihan spirit and resiliency during adversities. Spin Media. So whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is sin. James 4:17. Adding value, creating significance. Our core values: makadiyos, makabansa, makatao, makakalikasan. Secure the Philippines Initiative Network. Kami ay para sa Diyos, para sa pamilya, para sa bayan. Spin Media, nakatuon sa paghahatid ng mga positibong balita sa loob at labas ng ating bansa. Spin! Ayan po, maraming salamat po. At yan nga po, tayo ay nagbabalita ng mga positibong balita po dito.
So yan po, maraming salamat po sa ating ah, station ID na siya po nagpapaalala sa atin kung ano po ang ating tawag dito, kung ano po itong spin media po. Okay, so tayo po ay dadako sa ating tawag nito. Pagbabati naman natin, babati na naman tayo, no? Ayun. So, ayan, sandali lang, hanapin ko, ayun. Okay, so tayo po ay nagbabalik sa ating palatuntunan na Debosyon Pilipinas. At muli po ako si Roy Habagat, ang naghahatid sa inyo ng positibong balita mula po sa ating Panginoon. Okay, so bago po tayo magbati ay may ano muna tayo. Mayroon tayong munang tawag dito. Yung ipopromote tayo, no? Meron tayong ipopromote na isang school, no? At ang school ng Ridgewood International, ay, ano ba yun? Okay. Dahil lang ha. Yun. Okay. So yung Ridgewood School of Caloocan po ay mayroon tayong tinatawag dito programa. Na ang programa po nito ay walang iba kunding makatulong po sa ating mga kababayan na hindi po nakapag-aaral, no? At makapag-aral man ay hindi po maayos sapagkat maraming mga absent dahil sa mga kakulangan sa tawag nito, kakulangan sa budget, no? At dito sa Pilipinas, marami pong mga kababayan natin at mga kabataan na hindi po nakapag-aral ng maayos. Maka-graduate man sila, grabe, grabe, grabe talaga ang kanilang paghihirap, no? Kaya ito po ang programa ng Ridgewood School of Caloocan ay meron po tayong tinatawag na distance learning. No? At itong distance learning ay dinadaan po natin sa mga kapasturan. Okay? So itong mga pastors na makakatulong sa ating programa o yung mga partners ng Ridgewood, itong mga Christians pastors. Tandaan niyo po ito na ang mga Christians pastors ay isa po sa mga matutulungan din ng ating programang church school. O yung tinatawag nating church school program. Ito po ay malaking tulong po sa mga kapastoran na marami pong mga kabataan na maabot natin at madala natin sa harap ng Panginoon. Ito po ay isang paanyaya sa ating mga kapastoran na nais pong mag-engage dito sa ating programang tawag dito, yung church school program. Kaya po tayo ay nag-aanyaya na wag ninyo po ito ay maliitin. Huwag nating tawag nito, bigyan natin siya ng pansin sapagkat malaki po itong tulong sa atin sa ating ministry bilang mga pastor, no? Mga preacher, mga leader, kailangan po natin dito na makipag coordinate tayo dito, makipag tawag nito, engage tayo dito para po malaman natin ang ano tawag nito, ang mga gagawin, no? May mga orientations tayo sa mga kapastoran at tayo po ay orient na po tayo dito ng maraming bisis na sa Tagaytay po, sa Amadeo, nagkaroon po kami ng orientation doon at marami din pong mga pastors na namangha dito sa programa na mayroon palang ganitong mga programa ang makakatulong sa mga kabataan, no? Hindi lang itong pag-aaral ang matutulungan sa mga bata, kundi ito yung mga spiritual life ng mga kabataan. At hindi lang kabataan, kundi pati din ang mga may edad na
o kanilang mga magulang. So ito ay makakatulong po. Libre po tayo dito. Wala po tayong babayaran sa mga miscellaneous, no? O sa mga ano natin dito, yung mga sa school, wala po tayong babayaran. Libre po tayo lahat dito. Kaya po nasabi natin na malaking tulong ito kasi nga libre nga po ito, no? At tulad ng sinabi ko ay ang teka, hindi lang, 'Yun, gano'n natin. 'Yun, oh. 'Yun, 'di ba maganda? Hmm. So tulad ng sinabi ko na ang ating ah, programa ng Redswood School of Caloocan ay malaking tulong ito para sa mga kabataan at sa ating mga kapasturan. So yan lang po, at kung sino pong nagnanais at gusto po na malaman kung ano pong mga gagawin, kayo po ay mag-ano lang po kayo sa akin diyan, mag-chat lang po kayo sa akin diyan, mag-comment po kayo diyan sa akin kung paano po mag-engage dito sa programa ng Ridgewood or itong church school na tinatawag po natin. Okay, so may contact naman po ako diyan. Tawagan niyo po ako, chat niyo po ako. May mga telephone number tayo diyan at na para po malaman natin kung ano po ang mayroon dito. So marami pong mga schedule tayo para sa orientation, no? Kaya pa-schedule na po kayo, no? Para marami pong matulungan natin ng mga kabataan at magulang dito sa programang ito. Ayan lang po, at maraming salamat po diyan sa ating may-ari ng school, 'no? Si yung principal natin, si Madam Cecilia, Maria Cecilia Sualog or Kanahi Sualog. Ma'am, good morning po sa inyo. At ito po ang ating programa ay atin po ito pino-promote para po sa ating mga kababayan na medyo hirap po sa mga budget, mga ano, mga gagamitin or budget, 'no, sa budget po, medyo hirap. Okay, so 'yan nga po, patuloy po kayo na mag-contact sa atin para po, tawag dito, para tayo ay magpang-usap at magkaroon tayo ng pagkaunawaan tungkol po dito sa mga requirements o sa anumang mga bagay na ating kailanganin para po ma-engage po tayo dito sa Ridgewood, 'no? Ng programa ng Ridgewood School of Caloocan. Ito po ay private school, 'no? Kaya good morning po, ma'am, at good morning kay sir, yung ating school administrator, si Sir Joseph Sualog. Good morning po sa inyo diyan at pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon. So yan po ay na-promote natin ang school at nawa po ay marami pong matutulungan dito. And of course ay pinopromote din po natin yung ating Kids Ministry Foundation Program. Itong Kid Ministry Foundation Program natin ay makatulong ito sa mga kabataan din. Malaking tulong po ito sa kanilang pag-aaral, sa kanilang mga ah, ano tawag nito, sa kanilang mga pagkain ay meron po tayong feeding dito sa ating school. School, ano tawag nito? Sa ating kid ministry. At hindi lang po ito ay feeding ng pisikal na pangangatawan, kundi mayroon din tayong feeding spiritual. At yan po ang ating layunin kung bakit po nagtayo tayo ng ganitong tawag nito, Kid Ministry Foundation Program para po maabot natin ang mga kabataan ng kanilang mga kaluluwa, sapagkat malnourished ang kaluluwa ng mga kabataan sapagkat hindi sila nakarinig ng salita ng Diyos. So ito po yung layunin natin. Kasi marami naman po yung namimigay diyan, busog naman po talaga sila. Wala po tayo diyan maitatapat sa kanila. Pero dito, ang kailangan natin mabigyan sila ng magandang pagkilala sa Panginoon. Na sila po ay makakilala sa Panginoon, magsisi at tanggapin si Kristo at magkaroon sila ng buhay na walang hanggan.
Yan pong layunin natin ng mga pastors, mga preachers, mga leaders, mga Christians, no? Lalo na ang mga Baptist, no? Yan pong layunin natin na maabot ang sangkatauhan sa mundong ito na makakilala sila sa Panginoon. Di po ba? At maligtas, no? So yan po yon ang layunin ng Kid Ministry Foundation Program. So meron po tayong ano diyan, meron tayong group chat. Meron po tayong group chat diyan sa ating ano, follow lang po ninyo yung ating tawag diyan Kid Ministry. Follow niyo po diyan sa ating page, Kid Ministry Foundation Program. So i-type lang po ninyo 'yan, yung Kid Ministry at makikita niyo na po diyan. At bawal lang po tayo muna mga post, no? Hindi ko naman inaano yung post, no? Pero bawal muna natin yung mga post diyan. O pasensya na po kayo kung bakit po at tinatanggal po namin yung mga post kasi bawal pa po muna. Hindi pa po muna tayo magpo-post ng kahit ano diyan dahil related lang po dapat sa Kid Ministry ang ating ipo-post diyan po sa page natin sa Kid Ministry Foundation Program. Ang sino man po na nais magtulong ay bukas po yung programa niyan at mayroon po tayong mga GCash diyan, mayroon tayong GoTime. Susunod na lang natin yung bank natin, no? Ilalagay natin diyan, hindi pa natin na ano, naayos. Okay, so yan po ang Kid Ministry ay patuloy natin tangkilikin para po maraming matutulungan ng mga bata. Sino pong magbigay diyan, cash in kind, ay tanggapin po natin 'yan, no? Lalo mga pagkain po, no? Kailangan po natin yung mga pagkain at yung mga school supplies kailangan po natin, mga damit, sapatos po para sa mga bata. Okay, sa kanilang pag-aaral. Ayan po, no? So maraming salamat po at good morning po sa inyo lahat diyan. At ako po pala ang ano diyan, ako po pala ang organizer niyan o may-ari nitong ano ng school ng Kid Ministry Foundation Program. Si Roy Habagat po. Ayan po 'yon ang may-ari niyan. At ang na-organize po 'yan, inorganize po 'yan ng Christian Movement. No, ibig sabihin, lahat po ng mga anak ng Diyos ay kasama po dito na nag-organize ng programa ng Kid Ministry. Under po siya ng Devotion Pilipinas Jesus Saves. Okay? So yan po ang ating yan po ay hindi magtanong po kayo ng registration SIC, wala pa po tayo niyan sapagkat bago pa lang po ito na atin po inihiling sa inyo ang tulong nyo para po ma-register natin 'yan sa SEC, no? Kailangan natin ang inyong tulong, no? At ang inyong presensya dito po sa ating programa. Okay, so 'yan lang po at ang legalities ang tatanungin natin ay sa ngayon po wala pa po tayo niyan sapagkat ina-apply pa po natin 'yan ng mga legalities niyan. Pero 'yan po ay wag po kayong mag-alala sapagkat 'yan po ay inorganize po ng mga Kristiyano, mga anak ng Diyos na nais magtulong sa mga bata financially and spiritually. So maraming salamat po sa inyo lahat diyan. Okay, so tayo po ay patuloy na babati po muna tayo, ayan. So babatiin natin ang ating ayun. Okay. Binabati ko po diyan ng magandang umaga yung ating CEO and President Sir Romy Redilicia. Good morning sa iyo, sir. At nawa pagpalain po kayo ng ating Panginoon at ang inyo pong gawain pagpalain po ng ating Panginoon. Okay, so sir ay aking dalangin na kayo po ay pangunahan pa ng ating Panginoon at marami pa po tayong mga programa na magamit po dito sa ano tawag nito, yung ating Spin Media, no? So maraming salamat sir sapagkat ang Spin Media ay nagagamit po ngayon daluyan ng pagpapala spiritually.
Ayun, so maraming salamat. Sir Rumi Redelicia, good morning. And of course, good morning po dyan sa ating kaibigang pastor, si Pastor, yung ating tinatawag nating Senior Vice President natin ng Spin Media. No? Walang iba kundi si Pastor Jihan Sidina. I think nandun siya sa US ngayon, no? Hindi ko alam kung nasaan siya ngayon, basta nakita ko siya doon eh. Nakita ko siya doon nung pumunta ako doon. Hindi ako pumunta doon, yung nakita ko lang siya sa Facebook. Oo. So yan po, good morning sa iyo, Vice President, no? Pastor Jihan Sidina. Pagpapalain po kayo ng Panginoon diyan, ng pamilya niyo po, at ang inyong gawain po dito ay pangunahan po ng ating Panginoon. So ingat po kayo saan man po kayo naroon. Good morning po sa inyo lahat diyan. Ayun. Good morning po dyan sa ating mga kaibigan, no? Sa ating mga pastors na nangangaral ng salita ng Diyos. Magandang umaga po sa inyo lahat. At good morning po dyan sa aking Pastor Romer Culiano, yung aking senior pastor. Good morning, Pastor Romer. Pagpalain naman kayo ng Panginoon, maging ang inyong family, no? At good morning po kay Pastor Norman Balbua dyan po sa Tagaytay City. Pastor, good morning po sa inyo lahat dyan. Nawa pagpalain pa kayo ng ating Panginoon, ang pamilya nyo po at maging inyong gawain po dyan. And of course, good morning kay Pastor Val, no? Kay Pastor John D. Ocampo. Good morning po sa inyo dyan. Dyan po sa Highland Bible Baptist Church sa Tagaytay City. Good morning, Pastor. And of course, good morning kay Pastor Rodel Antang. Diyan naman po sa may, tawag dyan? Sa may, ano ba yan? Loading na naman ako. Ayun, good. Sa may, sa may Silang. Sa may Silang City ba ito? Basta Silang Cavite. Good morning, Pastor Rodel, sa inyong gawain din dyan. Pagpalain naman kayo ng Panginoon sa iyong pamilya. Magandang umaga sa inyo lahat. And of course, good morning po dyan sa ating kaibigan sa May Quezon. Kay Pastor Limuel Tamon, good morning. Pastor, kamusta po kayo? Magandang umaga. Pagpalain naman kayo ng Panginoon dyan. Ang gawain nyo po, maging ang inyong family. Magpalakas po kayo, Pastor. Gagala po tayo. And of course, good morning dyan kay Pastor Jonathan Valles dito po sa Dasmariñas, yung partner ko po dito. Nawa, pagpalain ka ng Panginoon, ng pamilya niyo po at maging ang gawain po ninyo dyan. Mag-ingat po kayo, Pastor. God bless you. And of course, kay Pastor Romel Borja dyan sa May Naik. Kay Pastor Boyet Marino. Kay Pastor Flora. Arturo Flora, good morning sa inyo dyan. Ayan, good morning din po dyan sa Batangas kay Pastor Job Mariano. Pastor, good morning po sa inyo dyan. Maging kay Pastor Oscar Earl Bahio, good morning sa inyo lahat diyan sa Batangas. Nawa po, pagpalain tayo ng Panginoon. And of course, palipat na tayo ng Bulacan. Okay, good morning po dyan sa ating mga kababayan dyan at mga kaibigan, lalo na sa ating mga kaibigang pastor nandyan sa Bulacan. Ayan. Good morning. Ayan, good morning po sa kay Pastor Gary Lanusa. Good morning po sa inyo lahat, Pastor. Nawa po, pagpalain po kayo ng ating Panginoon.
Pagpalain din ng Panginoon ang inyong gawain, no? Diyan sa Bulacan. Good morning din kay Pastor Ian Makaspak. Good morning sa inyo lahat dyan. Pagpalain kayo ng Panginoon, Pastor. And of course, good morning po dyan sa ating mga kaibigan dyan. Kay Pastor Kit Maslog. Pastor Kit, good morning. And of course, sa inyong tatay, good morning kay Pastor Fanny Maslog. Nawa po, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Ayan. And of course, good morning po dyan sa kay Pastor Ariel. Good morning po dyan sa inyo, Pastor. I hope na nandun na siya sa Pasig ngayon. No? Ay, Pasig ba siya? Marikina. Okay. At good morning po sa inyo lahat diyan, Pastor. Okay, good morning kay Ninang Edna. Good morning po sa inyo. May prayer meeting sila ngayon. Pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon. Ngayon ay araw ng Miyerkules, no? February 18, 2026. And of course, good morning po dyan kay Pastor Ichan de la Cruz. Good morning, ay de los Santos. Good morning po, Pastor Ichan. Pagpalain ng Panginoon ang inyong gawain dyan at ang inyong pamilya. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ingat po kayo, Pastor. God bless. And of course, good morning po kay Pastor Wilson. Pastor Wilson de la Cruz. Okay. Pastor Wilson, good morning po. Pagpalain kayo ng Panginoon po. Dyan po sa inyo. Ingat po kayo, Pastor. God bless po. And of course, good morning po dyan sa ating mga kaibigan dyan. No? Sandali lang ha. Sandali lang. Mayroon lang akong tiningnan. Ayun. Okay, nakita ko na sila. Okay. Good morning po sa inyo, mga madam, mga sir. No? Ay, nako, pasensya na po kayo sapagkat hindi po tayo tawag nito. Talaga naman. Meron ba kayong vitamins yan na pwede magpaano sa ating isipan? Ha? Pwede magpabilis ng ating isipan? Ha? Mayroon ba kayo dyan? Kasi ako wala na ako dito. Pero meron ako dito ngayon. Ito, oh. Ayan. So, ito po ang ating... ito po, ipinopromote natin yung ating products dito. Itong green barley. Okay? So, ang green barley po ay malaking tulong po ito sa atin. Pangpatalino, pangpabilis ng ating kilos ng ating isipan. Kaya lang bumabagal ang isipan ko kasi wala po akong nainom ngayon, no? Hindi ako nakabili. Baka meron po tayo diyan, ha? Ito po ang green barley. Kung kayo po ay gusto niyo po magkaroon ng kasama sa buhay, no? Madaling salita ay anak o baby na hindi kayo makaproduce ng baby. Panalangin natin sa Panginoon na magkaroon tayo at gagamitin ng Panginoon yung green barley. No, itong green barley ay malaking tulong po 'yan para sa atin. Di po ba? Ayan Yan, the original green barley of the Philippines. Health wealth. Yan po ang original na barley dito sa Pilipinas. At yung barley ito po ay hindi po siya giniling na dahon ng barley. Okay? Ito po ay isa po siyang katas ng barley. Okay? Ang katas ng barley, mas mabisa po siya kumpara doon sa kanyang mga katawan. No? Dahil lahat ng energy, lahat ng vitamins, no? Ay nandun po lahat yon. Mas mabisa at mabilis po ang epekto. Okay? Kung mayroon po tayong mga cancers dyan, no? Mayroon kang mga sakit sa katawan, ay ito po ang green barley. Sa tulong po ng Panginoon, of course, ay inihiling natin ang kapangyarihan ng Panginoon na tutulungan niya tayo, and the Lord used these products, ang green barley. Many times nabanggit po dyan sa Bible ang green barley. Ginagamit po nung araw ng mga tao po doon, di ba? Yung mga naunang tao sa
sa Old Testament po naman. Okay, good morning po muli dyan sa inyo lahat. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon. Ayan, good morning po dyan sa ating kaibigan dyan sa Caloocan. Ma'am Maria Cecilia Carnahis Swallow. Good morning, ma'am. Thank you for highlighting our tawag dito, program, no? Ang programa ng Debusyon Pilipinas, dapat po ay atin lagi ito i-share sa inyong mga kababayan para po maraming makapanood ng ating programa at sa ganon ang mga makapanood dito ay magkaroon po ng Kristo sa puso, 'di po ba? Kasi marami pong mga nanonood sa mga programa na wala naman pong Kristo sa puso. Dito po may chance po tayo na makakilala sa Panginoon dito po sa ating programang Debosyon Pilipinas. 'Di po ba? So ito po 'yon, yung programa ng Debosyon Pilipinas ay patuloy natin na pino-promote. Sapagkat ang Debosyon Pilipinas ay meron po siyang programang Kid Ministry. So patuloy natin suportahan, no? Magpadala po kayo ng inyong mga tulong dito po sa atin, no? Meron po tayong account diyan po, no? May account po tayo diyan sa diyan mismo sa ating group, no? Sa ano natin, yung page, group page, no? Meron po tayong ano diyan, address, mayroon po diyan na account tayo na pwede ninyong pagsindan ng inyong mga tulong po dito sa ating Kid Ministry Foundation Program. Okay, so yan nga po, no? Patuloy tayo. So ma'am, salamat po ma'am. Ma'am Cecilia, salamat po. God bless po. At ma'am, marami po akong mga orientation at marami pong mga pastors na nag-engage po sa atin at nagpo-produce po kami ng ID namin at kailangan po namin ma'am yung tawag ito, uniform sa mga coordinators po natin. Kailangan natin at kung mayroon po tayong mga ano diyan, mga modules na pwede pong panghawakan ng ating mga coordinators and administrators dito po sa Cavite na nais po nila na magkaroon sila ng hawak na kahit anong klaseng book na yan ay ipinamimigay natin sa mga kabataan na pag sila po ay nakapag-enroll na. Yan po ay sample lang naman po daw ang kanilang mga hinihingi. Kung mayroon po tayong ma-produce sana, no? Pastor Tamon, ano, kung mayroon tayong ma-produce diyan ay pwede po natin ito mapamigay sa mga kapastoran dito na nag-engage po at sila po ay nais nilang maging kapartner dito sa programa ng Ridgewood o ng church school program or ng ano natin yung distance learning. Okay? So meron na po tayong mga orientation dito at meron pa tayong mga nagaantay o nakapila ng mga orientations para po sa mga kapastoran. Okay? At nais din nila ito dahil gusto nilang makatulong sa mga kabataan spiritually, no? Special 'yan, spiritual na pamumuhay at 'yan po ang kailangan natin. Okay? So maraming salamat ma'am at 'yan po ma'am ang ating report ngayon. Kung nanonood po kayo ma'am, ito po ang ating nais na ipahatid po sa mga tawag dito, sa mga kapastoran dito sa Cavite. Napakarami po nila dito ma'am, no? At nais po namin ma'am magkaroon ng tawag dito, ng tarpaulin, no? At yung kailangan natin tarpaulin at kailangan ko ngayon dito ma'am yung uniform ng mga coordinators, tarpaulin at saka yung lace natin sa ID, no? Dahil nagpagawa kayo ng ID at wala po kaming lace, no? Okay. Minsan ma'am pupunta po kami diyan sa inyo, ah, sa inyong sa opisina po ng Ridgewood, pupunta po kami diyan. Dala ko po yung mga pastors na ito. Okay.
Ayan, good morning din po, ma'am, good morning po, ma'am. Sorry po, bakit nag-ma'am ako nito? Oo, ano ba 'yan? Ang dami kasing nila diyan, hindi ko makita, eh, kasi akala ko ayun, lalaki may-ari nito. Ayan, good morning sa aking kaibigan, kay Brother, Arnold. Ay, Arnold na naman, ano ba naman 'yan? Bakit iba-iba ba't iba-iba yung nababanggit ko, 'no? Oh, kailangan ko na tanggalan ng barley, oh. Kailangan ko ng barley, oo. Kaya nga nag-introduce ako ng barley ngayon dito, eh, oh. Oh, kailangan natin ng barley ngayon, 'di ba? Hmm. Oh, barley, the original barley in the Philippines. Health, wealth, barley. Okay? Green barley. Ayan. So, 'yan. Good morning po sa aking kaibigan, kay Brother Arthur Fat Junior. Good morning sa iyo, Brother Arthur. Pasensya na dahil hindi po tayo nakapag-live for itong mga araw na sunod-sunod dahil nagsira po ang ating laptop, no? At ito kakaayos ko lang. So nawa ay maano tayo ng Panginoon dito. Mabigyan tayo ng magandang laptop para po sa ating programa ang Devotion Pilipinas, no? At magkaroon tayo ng magandang lugar sa ating pagdadausan ng ating studio. Okay, good morning, Brother Arthur, Pat. God bless po. Pastor Roy, good DM watching from DQ Makati. Ayon. So God bless din po sa inyo diyan. At nawa po pagpalain kayo ng Panginoon sa inyong mga panonood diyan. Okay, may pabati siya. Mayroon siyang tama ako ano? Oo. May pabati siya. Oo, si Brother, Arthur mayroon daw sabi niya pabati po kay Sir Pastor. Oh, ano 'to kay Sir Pastor Arnold Narti? Wow, amen. Ano ba 'to? Pastor ba siya? Brother pakilinaw, Oo, pakilinaw brother kung pastor siya at, kung hindi man sabihin mo sa akin, paki-chat na lang diyan brother ha? Kasi hindi ko maintindihan 'to kung ano ba ito, pastor ba ito? Alright. Okay, good morning po diyan sa iyo, Pastor or Brother Arnold Narti. Okay, good morning sa iyo kaibigan, kapatid. O ano ba ito? Brad, paki-chat kung ano 'to, kung sino siya. Okay, kung pastor ba siya, okay. And of course, good morning kay, pastor nga siguro 'to. Good morning po kay, Migs Reyes. Pastor, mga pastor sila. Wow, amen. Okay. Kay Pastor Mig, dahil lang iabante ko lang konti ha, dahil lang, yun, okey na siya. Okay, ulitin ko ha, good morning po kay Pastor Arnold Narti. Good morning din kay Pastor Migs Reyes. At good morning kay Pastor Joshua Dumali. Dali na, okay. Ayan, good morning po Pastor Dumali. At all PEC members. Ano 'tong PEC members? Anong ibig sabihin? Ha? PEC. PEC members. At Win Pasig. Ay, salamat Pastor Roy. Okay. Okay, naintindihan ko na. Opo, pastor namin, senior pastor po. Amen. So, nawa po nakikinig ang inyong mga pastors ngayon at pagpalain kayo ng Panginoon at magkaroon po tayo ng loobin ng Panginoon, magkaroon tayo ng schedule diyan sa inyo sa Pasig, no? Yung Win Pasig. Ayun. Grabe, pangalan pa lang, Win Pasig. Di ba? Okay, good morning sa inyo lahat. Maraming salamat. Palakpakan kayo, palakpakan. Ito ka para maganda. Ayun, maraming salamat po sa inyo diyan. At Renawa ay marami pong nanonood sa atin ngayon diyan sa ating diyan sa may DQ na tinatawag So, kamusta po kayo diyan mga drivers diyan na ating nababati? Mag-ano po kayo, tawag dito Brother Arnold, update kayo ng mga nandiyan kung sino po ang ating babatiin Kasi nababati ko na sila dito lahat. Ito. At lahat po ng mga nandito na mga pangalan ay nabati ko na po sila
At nawa po pagpalain kayo ng Panginoon lahat po kayo diyan. And of course, special mention po sa mga tumanggap sa Panginoon diyan, yung 4 po na tumanggap sa Panginoon diyan na, atin po ay, inaalagaan natin sa salita ng Diyos. Okay, si Brother Sunny, 'no, si Brother Alan at saka si Brother, si ano 'to, Chong, Brother Chong, 'no, Carlo at si sino 'yon, si Efren, Efren ba 'yon? Oo, at saka si, I forgot the name, 'no, si Brother ano ba 'yun, nakalimutan ko ng pangalan niya ano. Okay, so Brad, ikaw na bahala diyan ano, i-ano mo sa akin Brad. I-chat mo sa akin diyan Brad yung mga tumanggap sa Panginoon diyan, yung 4 diyan na tumanggap sa Panginoon. Mahalaga po 'yan kasi papanalangin po natin and of course mahalaga din yung mga hindi tumanggap sa Panginoon diyan. Para po dapat sila ay makakilala din sa ating Panginoon bilang Panginoon ninyo at nakapagligtas ng inyong kaluluwa. Okay, good morning po sa inyo lahat. So maraming salamat po sa mga pastors na nandito ngayon. At, nabati po natin nawa po pagpalain kayo ng ating Panginoon. Okay, God bless po. God bless po sa inyo lahat. Alright, patuloy po tayo dahil mayroon pa tayong babatiin, saglit lang po ito. Binabati ko lang ang ating mga kapastoran diyan sa Negros Occidental, 'no. Nawa pagpalain kayo ng Panginoon diyan, kay Pastor Dalipi, kay Pastor Albior, kay Pastor Banyas, at marami pang ibang mga pastor diyan, 'no. Pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon diyaan sa Negros Occidental. Okay, good morning din po sa akong mga utod dira, mayong aga sa inyo nga tanan dira, kay Akay, kay Dante, kay Dabi, kay Lia, kay Lablab, 'no, kay nanay, kay tatay, 'no, kay Aaron, kag, sino pa sila tananda sila mga kamag-anak ko diyan, mayong aga po sa inyo tanan dira. At, condolence po kay Chay Nini na siya po ay, binawanan ng buhay. 'No, pasensya na po at hindi po ako makauwi diyaan at, nawa po pagpalain kayo ng Panginoon at muli po tayo ay, magkita-kita sa langit, 'no? Kung tayo ay pagkakaloob ng Panginoon na tayo ay magkikita-kita sa langit po. 'Yan, God bless po sa inyo lahat diyan. Okay, maraming salamat po sa inyo, sa inyong, panonood at, tayo po ay dadako na po sa ating mga excuse me po, talaga naman, oo. Ayan, dadako na po tayo sa ating devotion. Wow, siguro interested na pong lahat, 'no? Sandali lang, bakit naiba yung ano ko? Paano anong nangyari dito? Okay, naiba lang, naiba. Ayan, punta tayo dito. Yun, alright. Okay, sandali lang, ha? Sandali lang mga kapatid, ha? Sandali lang, ha? Kinig lang muna kayo. Ayan, makinig muna kayo ng ating instrumental. Okay po, tayo po ay dadako na sa ating, devotion, 'no? Kung meron po kayong mga Bible ngayon diyan, sandali lang, wala naman tayong babatiin na, 'no? Wala na sila, okay, okay na. Okay, ayan, ayan, 'yan, okay na sila lahat. Ayan, nabati ko na sila lahat, 'no? Ayan, okay na sila. Mm, okey. Teka lang, ayaw gumana yung ano ko. 'Yun, okay na siya.
Try natin. Hmm. Yan oh. Okay. May Bible na po ba kayong hawak diyan? Meron na ba kayong Bible na hawak? At tayo ay magbabasa ng salita ng Diyos. No, dito naman ako harap sa kabila kasi nandito ako nakatingin sa kabila kasi nandito yung mga binabati natin sa kabila nating laptop, no? At dito sa may kabila ang ano naman ay nandito po yung ating word sa kabilang laptop naman. Okay? All right. So tayo po ay magbasa na ng salita ng Diyos at samahan niyo po ako. Kung mayroon po kayong banal na kasulatan diyan sa inyo o Bible or Biblia, salita ng Diyos, no? Atin po ito ay babasahin at sabayan niyo ako. Meron tayo ditong nandiyan ba? Nandiyan ba yung ating ano? Nababasa niyo ba diyan? Sa caption, hindi ko matandaan kung nailagay ko eh. Okay. John chapter 3, verse 19 hanggang 21 ito. No, hindi ko nilagay ang ano, hanggang 21, parang 19 lang nilagay ko diyan. Okay? At ito po yung pagkasabi dito. And this is the condemnation that light is come into the world, and men loved darkness rather than light. Terrible. Because their deeds were evil. Grabe. For everyone that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest, sabi dito, his deeds should be reproved. But he that doeth truth cometh to the light, that his deeds may be made manifest that they are wrought in God. So manalangin tayo, Amang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Salamat sa iyong mga salita. Salamat, Lord, sa verse na ito na inyong pinagkalob sa amin. Tulungan niyo po kami unawain ang inyong salita, Lord. Kung ano pong mga pangusap niyo sa bawat isa sa amin ngayon na mga nakikinig. Ito po, Lord, ay hindi po aksidente na sa amin mga pakikinig. Ito, Panginoon, ay tinakda niyo po para sa amin para matuto po kami, Lord, sa inyong mga sasabihin sa amin ngayong umaga. Panginoon, tulungan niyo po ako, bigyan ng talino, karunungan mula sa inyong salita to deliver your word. Nawa po ang bawat nakikinig ngayon saan man sulok sa mundo marating ang programang ito, kanilang maunawaan, Panginoon, ano mo pong kanilang mga lingwahe. Patuloy niyo po na paunawa sa kanila, Panginoon, at maintindihan nila ito at maging sa nila ng pagkilala sa inyo at ikaw ay makilala sa kanilang buhay bilang Panginoon tagapagligtas, Panginoon. Tulungan niyo pong inyong mga salita na hindi babalik sa inyo na walang kabuluhan, Panginoon. Purihin po kayo, Lord, Ama, sa umagang ito at tulungan niyo po ang aming studio, yung aming ang aming technical. Bless niyo po, Lord, na hindi magkaroon ng anumang mga problema, Lord, o God. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Okay, good morning. At ito nga, sinasabi ko sa inyo na mayroon tayong devotion. No? So bago tayo magdi-devotion, ay nagkakaroon muna tayo mga pagbati at mga promotion. Okay? Kasi nga, mayroon tayong devotion. O, di ba? Nagra-rhyme, ano? Okay, so harinawa po ay hindi kayo antukin ngayon. Harinawa ay makapakinig kayo ngayon. Lalo na sa mga kasama namin driver dyan, sa Dikyo. Nawa ay pagpalain kayo ng Panginoon dyan, ano man pong inyong ginagawa ngayon. Maabigyan nyo po ng pansin ang salita ng Diyos na dapat mapakinggan natin at ma-absorb ng ating buhay, ating puso at makilala natin ang Panginoon. At dalangin ko na kayo po ay pagpalain dyan ng Panginoon. Pero ito po yung sabi dito sa John. Okay? Itong John na ito, chapter 3, dito po yan kinausap ng Panginoon kinausap ni Sakiyo. Ni sino ba tong kuwan na to? Sino ba to? Ha? Sino yung lumapit kay Jesus Christ? Si Nicodemus. Ayan. So si Nicodemus po ay lumapit po sa Panginoon at kinausap ang ating Panginoon ng palihim. So nandito po 'yon, no? Dito lahat 'yan at dito din 'yon ang sinasabi ng Panginoon na kailangan ang tao ay maipananganak muli, no? Hindi sa
physical kundi spiritual na pamumuhay. So dito po 'yan. Dito po sinabi ng Panginoon, dalawang beses niya po sinabi sa kay Nicodemus yung verily, verily. 2 times po niya binanggit 'yan, yung verily, verily. Okay. At ang kailangan ng tao, sabi dito, ang kailangan ng tao ay maipanganak muli po ang kailangan dito. Sabi ng ating Panginoon sa verse 3, sapagkat 'pag hindi ka ipinanganak muli ay hindi mo, makikita ang kaharian ng Diyos. 'Yun po 'yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Marami pong hindi makaunawa nito, na binanggit ng Panginoon na unless na hindi ka pinanganak muli, ay hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos. 'Di ba? So kailangan para makita natin ang kaharian ng Diyos ay dapat ipanganak tayo muli, 'no? Intindihan po natin 'yan. Kung hindi po natin naunawaan, hindi po natin topic ngayon 'to, eh, sa sunod na araw na lang natin 'yung topic, 'no? At binanggit niya pa dito sa verse 5 na sabi niya din, "Except a man be born of water and of spirit, he cannot enter into the kingdom of God." Ang tao daw na hindi pinanganak sa tubig at sa espiritu ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng langit. Hindi mo na makikita ang langit, hindi ka pa makapasok. Eh, natural, hindi ka makapasok, hindi mo makikita yon, 'di po ba? So ano ba itong water? Ano ba itong spirit? Ang spirit siguro naintindihan niyo, pero yung water baka hindi niyo naintindihan. Hindi po 'to yung tubig na criminal water at saka yung mineral water. Hindi po ito 'no, Hindi rin po ito yung ilog na tinatawag na water o di kaya yung dagat, hindi po ito, okay. Yung water po dito is the word of God. So, hindi ko po muna ipaliwanag sa inyo 'yan, binigyan ko lang kayo ng idea, 'no, na ang tao ay kailangan ay maipanganak muli, 'no, at maipanganak siya sa tubig at sa espiritu. So, hindi sa bautismo, okay. Meron pong iba diyan nagbabautismo dahil ipanganak daw sa tubig, alright. So, hindi po 'yan. So, dito po 'yan naganap yung mga, bagay na ito. At dito na kinausap ni Nicodemus si Kristo Jesus, 'no, dahil patago po siya, natakot siya dahil isa po siyang, Pharisees, 'no, or Hudyo, 'no, yung Pharisees na tinatawag yung mga parasite. Okay. So, yon po, 'no. Ito po yon ang, tinatawag natin dito sandali lang. Okay, sandali lang, sandali lang. Ayan na, okay na. Ayun. Okay, so ang ano pala natin dito si Alan Acosta, si Sunny Miranda, si Chong, Chong Carlo 'yan, At, saan ba siya? 'Yun, si Chong 'yan, Carlo. At saka si Kuya Larry pala po, sila po yung tumanggap sa Panginoong Hesus, pastor. Ayan, sila po yon. So, congratulations sa inyo, kuya. Haranawa po, nakikinig kayo ngayon sa ating programang Debosyon Pilipinas. No? At samantalahin po natin ang pagkakataon na wala po kayong biyahe. Makinig po kayo ng salita ng Diyos. So, ito na po tayo. At pinakita ko lang po sa inyo yung mga pangyayari dito. At dito rin po yung nagaganap yung sinasabi dito na kasi dumating na dito yung mga pagkakataon na sabi dito ay, and as Moses lifted up the serpent 'no, nung araw nung sa kapanahunan ng Old Testament, yung mga tao, to cut the story short, yung mga tao po na mga tinuklaw ng mga ahas, namamatay po sila lahat 'no. At, dito nagkaroon ng pagkakataon na si Moses ay nagtayo ng isang, serpent na poste na mayroong serpent na nakapulupot doon sa poste. At sabi dito, "Even so much the Son of Man be lifted up." So ito ay pinapaliwanag lamang, pinapakita lamang na ang anak ng tao na walang iba kundi si Jesus ay ibabayubay sa cross. 'Di po ba? Na ipakita dito. Kasi sa verse 13 sabi niya ito, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. No, na ang sino man daw sabi niya ditong tumingin dito sa taas na ito.
sa mga sa serpent na ito na tinatawag nating ang sino mang manood diyan ay gumaling. Sino man ang tumingin diyan at lumingon diyan na kinagat ng ahas ay gumaling. So yan po yon, literally nangyayari po yan, no? At naganap po yan doon sa kapanahon ng Old Testament. No? At gumaling nga sila. At dito naman, pagdating naman dito sa pagdating naman dito sa New Testament, ito naman po yon, yung believeth, yung doon, parehas lang din po nangyari kasi pag naniwala ka doon, gumaling ka. Dito naman sa dito naman ay doon sa Old Testament, ito yung tinatawag nating na pagka tumingin sila doon, ibig sabihin naniwala sila, nanampalataya sila kay Jesus, nanampalataya sila sa Diyos. So automatic po yon, sila ay magkaroon ng kagalingan at magkaroon sila ng everlasting life. Sila po yon, no? At sa verse 15, yan po yung sinabi doon na sabi doon ay that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Yan, sinigundahan to ng verse 16 na for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Na ang sino man manampalataya sa anak, sabi niya doon, ay that whosoever believeth in Him should not perish. So hindi talaga mapapahamak yan. Ang tinutukoy dito, ang kapahamakan, ito yung impyerno. Okay? Kasi dito tayo ay nakatagda tayo ditong mapahamak ang ating katawan at mamamatay tayo, sabi sa Hebrews, once and after that is judgment. Okay? So itong ang importante na dapat tayo manampalataya sa Panginoon at maniwala sa Kanya. Okay? Alright, yan na po yon. At dito din po nabanggit itong tinatawag na for God sent His Son into the world to condemn the world. Ayan. Sabi dito, for God sent not His Son into the world to condemn the world. Hindi daw yan, hindi yan pinadala ang anak para i-condemn, kondimahon, o ipahamak ang mundo, o i-destroy ang mundo, o ang sanlibutan, o yung sangkatauhan. But that the world through Him might be saved. Sabi dito, na diyan at yung mundo, sabi dito, sa pamagitan ni Kristo ay mailigtas sa kapahamakan ang mundo. Dahil lahat ng tao ay makasalanan ayon doon sa Romans 3:23 at hindi nakarating sa kalugdan ng Diyos. At pagkatapos, ang tao ay mapapahamak at doon sa impyerno mapunta. Kaya po ito, ganun na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, no? At sinabi ng Panginoon doon sa Romans 5:8, the Lord, sabi doon, Christ died for us. Dahil po, ganun ang pag-ibig ng Diyos na ayaw niya tayo mapahamak doon sa impyerno. Ngunit marami pa rin tao na hindi nananampalataya at naniwala sa Kanya. Maraming taong hindi naniwala sa Kanya, kay Jesus Christ. Maraming nag-reject sa Kanya. Even ang Kanyang Kanyang bayan. Yan po ni-reject ng Kanyang bayan na si Kristo ang tagapagligtas. Ang liwanag na dumating sa mundo ay hindi nila tinanggap dahil likas na sila ay masama. Okay? So nandito na po tayo ngayon sa ating verse, no? Kaya sabi dito, he that believe on him is not condemned. Sabi din sa verse 18 na he that believe on him is not condemned. Ang sino man daw, sabi na dito, na manampalataya sa Kanya, kay Jesus Christ ito, yung him dito, ay hindi na mapapahamak at hindi hahatulan. But he that believeth not is condemned already. At ang sino man na hindi manampalataya kay Kristo, hindi maniwala kay Kristo na si Kristo ang Diyos na buhay at si Kristo ang tunay na Diyos na tagapagligtas ng sanlibutan, sabi dito ay siya ay kinandem na. Or siya ay hinatulan. Hinatulan na. Tingnan natin. 'Di ba? Yan po yung binanggit dito sa verse 18. No, na binanggit dito sa John
3:18. Sabi dito, ang sumampalataya sa kanya ay hindi hinatulan. Ang hindi sumampalataya sa ay hinatulan na. Oh, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Di po ba? So ganun kasaklap po sa atin ng mga tao ngayon nakikinig ng programang Debosyon Pilipinas at hindi ka nananampalataya at hindi ka naniniwala. Ito ay tinutuya mo lang, tinatawanan mo lang ang salita ng Diyos, ay ikaw po ay sabi doon, hinatulan ka na ng Diyos. Saan? Hinatulan ka ng Diyos sa impyerno. Mapapahamak ang buhay mo sa impyerno. Pero ang sino man na nanampalataya dito at nakikinig nito at tinanggap itong paanyaya ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon ay hindi kanya hahatulan. Bagkos bigyan kanya ng buhay na walang hanggan. Ayon po doon sa sa John 3:16. But have everlasting life. Okay? So yan pong nangyari sa mundo na kaya ang matindi na kasalanan ng mundo, ito yung hindi pagpanampalataya sa Diyos. Hindi naniniwala kay Kristo. Hindi naniniwala sa salita ng Diyos. Hindi rin naniniwala at hindi rin nakikinig dito sa programa natin, no? Na ito ay opportunity na ang salita ng Diyos ay dinadala na po sa atin diyan po mismo. Okay? Kaya po itong nangyari, ang tao ay mayroon ng condemnation. And this is the condemnation that light is come unto the world, and men love darkness. So ito yung mga problema. Dahil ang tao ay makasalanan. Kaya yung ilaw na tinatawag dito si Kristo Jesus ay hindi natin tinanggap, hindi natin pinansin, hindi natin siyang binigyan ng pansin. Itong light na ito na walang iba kundi si Kristo Jesus. Di po ba? Kaya po nanatili tayong inibig natin ng sanlibutan. Kaya marami pong mga tao ngayon umiibig sa kadiliman. At hindi nila iniibig ang Diyos. Nabuburingan sila doon kasi mga bawal manigarilyo, bawal mag-inom, bawal magbabae, bawal magsugal, lahat bawal magnakaw, bawal magsinungaling. Lahat na lang na masama, bawal, natural. Si Kristo yan eh. No? Di po ba? Yan pong gusto ng ating Panginoon. Kaya ang mga tao po nabuburingan dito. Kaya tinan mo itong dumating yung Valentine's Day, itong February 14. So itong araw ng February 14 ay dito nangyari ang pinakamalaking o pinakamaraming ginawa na kasalanan. Ang February 14. Marami po itong kasalanan na ginawa ang araw na ito. Ang mundo gumawa ng malaking kasalanan sa araw ng February 14. Marami po ang gumagawa ng kasalanan dito. Sa ibang mga araw may mga gumagawa din ng kasalanan pero hindi po 'yon ganoon kadami, no? Kung bilangin lang natin yung mga naggagawa ng kasalanan, no? Ito ay dapat maunawaan natin na lahat ng mga tao ng February 14, no, kabataan man, matanda, no, mataba, mapayat, maitim, kalbo o walang may buhok, lahat po gumawa, no? Hindi ko sinabi kayo. Ang sinabi ko, marami ang gumawa ng mga kasalanan noong February 14. Di po ba? Kasi ang mga kabataan mapusok, nagtatago sa magulang. Ginawa nila ang gusto nila. Kasi may mga girlfriend na sila, dahil hindi naman niya nakakilala sa Panginoon, dahil nasa kadaliman naman sila, hindi po nila nakikita yon. Kaya yung pagkakataon na yung araw ng 14 ay marami pong gumagawa doon. Kung ano pong dami ng gumagawa ng matuwid at tamang pagmamahal at maraming nagpapakasal na inaayos ang buhay, siya naman ang dami ng gumagawang kasamaan sa araw ng 14 itong February. Kaya po maraming takot sa liwanag. Lahat po sila nasa kadiliman. Di po ba? Kaya ayaw nila ng liwanag kasi nakikita pong kanilang mga gawa. Di ba pag nagnakaw ka, gusto mo yung madilim para hindi ka makita, no? Pag gumawa ka ng mali, gumawa ka ng mga pagkakasala tulad ng mga pangbababae, ay gusto mo yung madilim
pagnanakaw, pangdaraya, gusto mo yung madilim na lugar. Di po ba? So ito po yon yung sinasabi dito sa Bible na sa verse 19, and this is the condemnation, that light is come into the world. O, di po ba? Basahin natin sa ano. At ang kahatulan na parito ang ilaw sa sanlibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw. Di po ba? So masakit po ito na salita sapagkat nandyan na ang ating Panginoon na nais iligtas tayo sa kapahamakan sa impyerno. Pero tinatanggian ito ng mga tao. Ayaw nila paniwalaan ang salita ng Diyos. Ayaw nila pakinggan ang mga ngaral ng Diyos. At ayaw nila sa Diyos kasi maraming bawal. Ayaw nila doon. Masisita sila sa kanilang mga ginagawa. Di po ba? So malinaw po ito ang ating mga pinag-aralan ngayon na sana po mapakinggan natin kahit sa maikling oras lamang. Kasi mahaba po itong devotion ko, no? Kaya po ito ay sabi dito ay and men love darkness rather than light because their deeds were evil. Oh, talaga naman. Nakapatak na talaga yan dahil tayo ay makasalanan. At ang taong makasalanan ay takot yan sa madilim. Tandaan po ninyo yan. Pag pumunta po sa madilim yan, nanginginig po yan, no? Nangangatal yan. At sabi niya doon, ay tinan mo yung mga taong makasalanan, sila na mismo nagsasabi, naku, baka masunog ako diyan. O di po ba? Hindi nila alam na ang liwanag ay hindi po nakakasunog. Ang impyerno po 'yon, dapat nandun ka. Doon ka matakot. Pero ang ginawa mo, hindi ka pupunta sa simbahan kasi baka masunog ka. Hindi mo ba alam na dahil diyan sa pagtanggi mo sa simbahan ay ikaw ay diretso sa impyerno? So yung hawak mo ngayon, yung inaabangan mo ngayon o yung mga tinatangkilik mo ngayon, kaibigan, ay yun po ay impyerno po yan. No? Baka nagkamali po tayo diyan. Kaya po dapat tangkilikin natin ang liwanag. Paniwalaan natin si Kristo na siya lang ang tagapagligtas ng sanlibutan, na ang sino mang manampalataya sa Kanya ay hindi na mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Saan yon? Sa langit po yung buhay na walang hanggan. Para kanino yon? Sa mga naniwala sa Kanya. Sabi dito, whosoever believeth in Him should not perish. Ang sino mang manampalataya sa Kanya, magtiwala kay Kristo, na siya ang tagapagligtas, na siya ang namatay sa krus sa Kalbaryo para bigyan ka ng kapatawaran ng iyong kasalanan at at mabigyan ka ng buhay na walang hanggan. So hindi na po kayo mapapahamak at bibigyan kayo ng buhay na walang hanggan. Saan po ninyo makukuha yan? Sa langit. So kung ikaw po yung tumanggap sa Panginoon at kung ikaw po yung naniwala sa Panginoon at kung ikaw po yung naniwala doon sa sinasabi ng Panginoon na light at ikaw yung naniwala na kay Kristo, na ang tagapagligtas na si Kristo, ikaw po yung tatanggap ng buhay ng walang hanggan. At pagtapos tayo mamatay, automatic po yan, pupunta po tayo sa langit. Bakit po? Kasi ikaw nga po yung may-ari ng buhay na walang hanggan na yan. Ikaw ba'y naniwala sa Panginoon? Ikaw ba'y nanampalataya sa Panginoon? Tinanggap mo bang Panginoon? Nagsisi ka ba sa mga ginawa mong pagkakasala? At sinabi mo sa Panginoon, hindi mo na ito gagawin? Kung ikaw po yun, ikaw po yung makakatanggap ng buhay na walang hanggan doon sa langit. Excuse me po. So yan na po, na malinaw po yon na binanggit dyan sa salita ng Diyos na ang Panginoon lang po ang tunay na tagapagligtas. Okay? At wag natin mahalin yung kadiliman kasi ang kadiliman po, kasalanan po lahat ang nandyan. Lahat ng mga pagkakasala. Okay? Kaya sabi dito sa verse 20, for everyone that doeth evil, hateth the light. Ang sino mang masama, nabanggit ko na kanina, na gumagawa ng, ang sino man daw gumagawa ng kasamaan, ay nagagalit dito sa liwanag na ito. Patayin yan! Ang liwanag na yan! Ayaw yan! Di ba? Para kang nakagat ng aso, may rabies. Di po ba? No? Takot sa tubig at liwanag.
So ganyan po ang mga taong makasalanan at hindi manampalataya. Either, sabi dito, neither cometh to the light lest his deed should be proved. Oh, yan. So yan po dahil ayaw po ng tao ng liwanag kasi ayaw nila sa liwanag kasi nga sasawayin sila eh. Di po ba? Ah, sasawayin sila doon sa kanilang mga gawang mali. Makikita po kasi ng tao yan eh. Nakikita po yan lalo ng mga manampalataya, may mga discernment spirit po yan. Nakikita nila po kahit hindi mo sabihin anong ginagawa mo. Makikita po 'yon. Kaya ayaw mong pasaway, ayaw mong pakorek ba, patama, 'di ba? Kaya takot ka pumunta sa liwanag kasi baka itama ka, 'no? Maiwanan mo yung pagkakamali mong pangbababae, pag-iinom ng alak, pagdudroga, panigarilyo, sugal, 'no? Lahat ng kasamaan na sa'yo na, kaya ayaw mong lumapit diyan sa light o kay Kristo. Kasi iko-korek ka, matatanggal po lahat ang gawa mong kamalian. 'Di po ba? So yan pong sinabi diyan sa Bible, but he that doeth truth cometh to the light. Yung sino naman na gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa liwanag o sa ilaw, 'di po ba? Tayo na mga gumagawa ng tama ay tayo ay lumalapit diyan. Masaya tayo diyan eh, 'no? Kasi na kay Kristo tayo, kaya masaya po yung magiging Kristiyano. Masaya ang anak ng Diyos, 'no? Sobrang saya ang anak ng Diyos, hindi lang po ninyo naranasan 'yan. Hindi niyo nararamdaman 'yan kasi ang saya niyo ay dito lang sa pamundo, may katapusan yung saya niyo na 'yan. 'Pag natapos 'yan, ah, malungkot na po kayo diyan, 'no? Lahat 'yan, papalitan po 'yan ng matinding sakit sa impyerno. Sa impyerno po walang bumbero sasaklolo sa'yo, sa init, walang electric fan doon, walang air condition, 'di po ba? At hindi po kayo makakaalis doon, walang exit po yung impyerno. Pero may entrance, bawal pong umexit, 'di po ba? Kaya po ito po yung sinasabi dito na, dapat tayo ang mga tao na mga gumagawa ng mabuti ay nandiyon po 'yan sa liwanag. So neither cometh to the light lest his deed should be proved. At sabi dito, ay bumalik ako. Sabi dito, to the light that his deeds may be made manifest that they are wrought in God. Kanyang mga gawa ay ginawa na sa Diyos. Di po ba? So yan po yung mga Kristiyano. Ngayon kung sinong gustong maging Kristiyano at maging anak ng Diyos, ay simple lang pong inyong gagawin. Hindi nyo kailangan saktan ng sarili nyo. Hindi nyo kailangan maglakad mula Antipulo hanggang Baclaran. At hindi nyo kailangan na magpasa ng cross or lalo na hindi nyo kailangan na magpapako sa cross sapagkat ang mga bagay na yon ay ginawa na po ng Diyos yan. Ngayon pag ginawa nyo yan, lalo ka nagkakasala. Bakit? Kasi ang ginawa mo, ininsulto mo yung Diyos. Mukhang kulang pa yung ginawa niya sa cross. Pinasa niya yung cross na pinasa niya doon sa pinako at doon din siya namatay upang bigyan ka ng buhay na walang hanggan. Di po ba? So, naunawaan natin ang salita ng Diyos. At maraming salamat po sa inyong pakikinig. Nawa po ay natuto po kayo, no? Sa saglit na oras lang na ating pangangaral dito sa salita ng Diyos, dito sa Himpapawid. Nawa po, nakapakinig kayo at naintindihan yung salita ng Diyos at ito'y maging sanhi ng inyong pagsisisi at pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng inyong mga kaluluwa. Ayan po, arinawa, pinagpala po kayo lahat ng mga nanood sa ating programang Debosyon Pilipinas. Narinawa po, napakinggan niyo po ito at naiturok ng Diyos sa inyong mga puso at isipan na saan man po kayo naroon ay taglay po ninyo ang salita ng Diyos.
Muli po, maraming salamat po sa pamagitan ng awit na yan natin napakinggan. Ako po muna ay samantalang magpapaalam sa inyo dito sa Impapawid po. At muli po tayo magkita-kita sa ating mga sasunod na mga pag-live broadcast natin ng salita ng Diyos. So maraming salamat po sa mga nanood sa atin at nakinig. Pagpalain po nawa kayo ng ating Panginoon at ingatan po kayo saan man po kayo naroon. Sa ating mga kaibigan driver dyan, ingat po kayo sa pagdadrive, no? At tandahan lang, huwag masyadong mabilis, okay? At siyempre ingatan natin ng ating mga amo. God bless po sa inyo dyan, mga kapatid, kaibigan ko. God bless po sa inyo lahat po dyan. At nawa po, ang salita ng Diyos ay patuloy na mangusap po sa inyo saan man po kayo naroon. Maraming salamat po. Bye-bye!